Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time dito. What is it yung very history ng ilan? Anyway guys, wala na may libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa. Alright, thank you very much po. So topic natin nga for today's video. BBM, pinirmahan na ang bagong batas sa DepEd. Pero bakit wala itong si VP Sara? Yan ang mainit na balita guys na kahapon lang, June 7, may pinirmahan na bagong batas itong si BBM. Yung tinatawag nilang kabalikat sa pagtuturo Act o yung Republic Act 11997. Yan guys. So ang layunin nito ay merong additional na 10,000 para pambili ng mga teaching supplies o allowance nila. At magsisimula ito sa taong 2025 next year hanggang 2026. Tapos tuloy-tuloy na yan guys for all public teachers. So malaking tulong to, di ba? Kasi nga alam naman natin na maraming problema ang mga teachers. Kaya ako pagkakita ko yan, sabi ko ba okay to magandang balita to sa mga teachers. So present dyan, nakikita niyo sa picture itong si Senate President Chis Escudero, BBM, at itong si Speaker Romualdez. Pero yun na nga guys, bakit wala itong si Defense Secretary Sara? Ano to mahalagang okasyon to, batas to. Karaniwan pag ganyan lahat ng alos may kinalaman sa paggawa ng batas na yan, may mga congressman din dyan, nandyan sa mga audience. Kailangan ng present nila. Nandyan sila. Ang nakarating lang dyan yung ASEC o USEC ng DepEd. So, ano kaya ang dahilan kung bakit wala na itong si Inday Sara? Kasi napakalaga nito para sa mga teachers. Para mabigyan ng motivation, di ba? Mga teachers natin na dami problema sa school. At pag binalita mo to, talagang mamotivate sila. Kasi ako guys, meron akong kapatid na teacher. Public teacher din siya. So, nung nakita ko itong balita to, actually, kagabi nakita. Sinend ko agad sa kanya, sabi ko, sis, ito, may good news sa mga teacher. So, sabi niya, ay wow, sabi niya, blessing. So, pagkatapos ko pala sinend, hindi ko alam, sinend niya rin sa GC niya, natural, di ba? Teacher siya. Meron silang GC ng mga teachers. So, yun na nga. Tapos, pinurward daw kaagad, guys. Pinurward kaagad yung sinend kong, yan na, yung batas na pinirmahan ng BBM. At tuwang-tuwa daw sila. Nakita nyo, di ba? Na-motivate sila. Even yung mga head daw nila, mga higher position, tuwang-tuwa dahil sa additional na 10,000 na to para sa kanilang allowance, di ba? So, hindi natin alam kung anong dahilan, guys, kung bakit wala itong si Inday Sara. Pero meron siyang vlogger na nagsabi kung bakit wala dyan si Inday Sara. So, wag na natin pangalanan guys. Baka pag-usapan at masismis pa. Pero itago na lang natin sa pangalang Mike Abe. Diba? So, naman natin si Mike Abe. Ang sabi niya yung Mike Abe guys, nandiyan sa vlog niya, nag-vlog yun. Meron siyang nakausap daw na cabinet member o secretary ng palasyo. So, alam naman natin si Mike Abe, nagtatrabaho ngayon sa RTBM o yung channel ng ating gobyerno. May nakausap daw siya. Ayon kay Mike Abe, doon sa nakausap niya, bihira na daw pala umattend ng cabinet meeting itong si VP Sara. Kasi alam naman natin, di ba, secretary siya. Natural, pag may mga meeting yung lahat ng cabinet secretary, nandyan sila sa Malacanang. Kaso sabi ni Mike Abe, baka nga daw ang issue dito dahil nga na-bad shot na nga si Lisa Marcos. So alam naman natin na nasabi niya, nag-viral yun, di ba? Nung kumalat ang balita tapos nung in-interview siya ni Catherine. Tapos sumagot si Sara, sabi niya, hindi ko mandato nasagutin pa yan. Sabi ni Sara, di ba? Parang matigas pa dahil binoto ako ng taong bayan. Hindi naman siya. Sabihin natin na gano'n, hiwalay naman talaga yun guys. Wala tayong magagawa. Talagang binoto naman sa ng kanyang butante, di ba? Tayo din naman natin yung binoto. Pero siyempre, asawa ng presidente itong si First Lady.
Lisa Marcos. At saan ba sila nakatira? Sa Malacanang, di ba? Sabihin natin hiwalay yung trabaho. Pero natural, pag nandyan si BBM, nandyan din si First Lady sa mga ganyang okasyon. Natural, papasok siya ng Malacanang. At pagkatapos ng mga meeting-meeting na yan, eh kakain pa yan, di ba? May mga chika-chika pa sila. Eh, paano yan? Kung nandyan si First Lady, di ba? Parang, ano talaga, hindi magandang tignan talaga. Talagang ang gagawin ni Sarah dito, guys, tiisin nyo na lang talaga ng tiisin. Kasi malayo pa ang 2028 presidential election na kung saan sinasabi ng mga supporter dyan, tayo nyo lang sinday sa 2028. Pero sa ngayon pa lang, parang out of place na siya. At siguro sa kagustuhan din yung mabset na sa mga meeting na yan, kung totoo nga ba, yung sinasabi yung nakakausap ni Mike Abe na cabinet member. Siyempre, siya yung pangalawang pangulo lang, kumbaga, cabinet secretary lang, wala siyang magagawa dyan. Parang nangyari kay VP si Lenny, di ba? Out of place lang siya. Dahil hindi niya kasundo itong si Digong, tatay ni Sara. Eh, parang may sariling lakad na lang. Hindi na sa kasama sa mga cabinet meeting dahil umalis na nga siya dyan, di ba? Parang ganun na mangyayari. Kumbaga, parang yung ginawa ni Digong kay VP Lenny, parang bumalik lang kay Sara, di ba? Bumalik lang kay Sara sa ganitong sitwasyon. Lalo pa, yung First Lady mismo ang na-bad shot na sa kanya. Sabihin na, sinasabi nila na talagang totoo, di ba? May power talaga yung si First Lady dyan sa mga kanya. Aminin man hindi natin. Natural may power talaga yung First Lady yan, di ba? Asawa ng presidente yan. Natural lahat ng mga cabinet member makikipag-close yan, makikipag-kaibigan yan. Di ba? Kasi asawa ng presidente yun, alang babastusin siya, alang naman di siya papansin. Eh, baka mamaya masipa pa yan. So, si Sara, tingin natin guys, ganun ang nangyayari sa kanya. Tingin natin, wala na siyang mukhang iharap kay First Lady, hindi iwasan na lang. Pero siyempre, may trabaho siya, di ba? Yun lang ang nagiging problema. Kaya guys, anong masasabi nyo kung bakit wala si Sara dyan sa seremonya ng bagong batas ng DepEd? Diba? At anong masasabi nyo na talagang na-bad shot na nga doon? At talagang wala na out of place na sa Malacanang. Lalo pat sinabi ni Mike Abe, yung nagkwento yung siyang cabinet secretary na bihira nito makipag. Antayin natin, baka maglabas naman ng statement. Diba? Antayin natin kasi wala tayong insider. Si Mike Abe lang, diba? Yung ating nakuhanan ng source. Alright? So, ito na po.